Si Ariso ay isang mayaman at gwapong lalaki ngunit talaga namang loyal at puro kong magmahal. Sa kanyang kabataan ay nakasanayan niyang makinig sa isang radio program ng babaeng nagngangalang Apollo, na kung saan ang simpleng pakikinig ay napunta sa usapan at kinalaunan ay nauwi sa tunay na pag-ibig. Ganun pa man, isang araw ay biglang naglaho ang babaeng kinasabi kan marinig na ngayon ay binata. Sinusubok man ng mundo at panahon ay di susuko ang ating bida, at ngayon ay sumugod na sa digmaan upang hanapin ang long-lost sweetheart sa kanyang eskwelahan. Simulan natin ang kwento sa paaralan ng Firen na kasalukuyang nasa co-ed ngayon. Sinubukan ng guro na magpasikat sa mga babae sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo sa mga lalaki na maging mabait sa mga ito. Habang tumatawa sa talumpati dito na tumayo si Ariso at sinabi sa guro na parang simp ang tirada nito kaya nagdemand ng take 2. Dahil sa tindi ng aura ng binata ay ninais ng guro na magpakilala ito na siyang sinamantala naman ng binata. Sinabi nito sa mga bagong kaklase na siya ang tagapagmana ng Yamabuki Group na isang kilalang pamilya. Kasunod nito, mahinahon nitong sinabi na siya ay 99% ng perpekto, at para makamit ang perfect form ay hinimok ang kababaihan na mag-I love you sa kanya. Matapos ang explosive entrance dito na ito nilock ng grupo ng mga talunan, sinasabing ang mga kalokohan nito ay nagpatakot ngayon sa mga dalaga. Ganun pa man, sinabi ng binata na ang pagiging extra kadalasan ang nagpapa-impress sa mga chicks. Nang bigla, lumapit ang isang dalaga na sinabing mukha yatang naghahanap ito ng darling at ready naman siya para mag-apply. Nang marinig ito ay pinabulong ng binata sa kanyang tenga subalit hindi ito ang dalagang hinahanap, kung kaya naman busted agad at nagpaalam magbawas muna. Matapos ito, dito na kwento ng boys na ginagawa iyon ng binata mula second year pa lang dahil may hinahanap itong babae, na dahil hindi nito ito nakitang personal ay hinahanap sa pamamagitan ng boses. Samantala nag-iikot ang binata sa paghahanap ngunit bigong muli, kaya muling naalala ang malungkot na nakaraan. Noon ang tanging rason nito para mabuhay ay ang pakikipag-usap sa isang voice stream ng batang babae na si Apollo. Bawat gabing nakakausap nito ang babae ay nagdudulot ng agos ng kasiyahan at itinuturing na kayamanan ang bawat sandali. Nang bigla, isang babae ang mamulong ng I love you na kaboses ni Apollo at napa-atres nito ang binata. Hiniling nito na ipakilala ng dalaga ang sarili subalit hard to get ito kaya magbanyo na daw muna ang binata. Matapos ito, makikita ang binata sa hall kasama ang mga kaklase at iniisip nito ang dalagang kaboses ni Apollo kanina. Ganun pa man, hindi ito sigurado kung ito nga lalo't isang beses lang narinig nang biglang marinig ang boses ng isang dalaga mula sa school speaker. Pamilyar iyon kaya napatakbo ito papunta sa broadcasting room, at sa kanyang daan ay iniisip kung malapit na nga kaya siya sa dalagang hinahanap. Bilang tanging tagapakinig ni Apollo noon ay araw-araw silang nag-uusap, kung saan nabanggit nito na gustong mag-aral sa girls' school na malapit sa dagat. Dahil dito, ginamit ng binata ang max IQ at inanalisa lahat ng datos sa pag-uusap at nalamang kaedad lang ito. Bukod pa rito, napag-alaman ng binata na tanging Firen High lang ang pasok sa taste ng dalaga kung kaya nag-enroll din siya sa boys' school dito para mahanap ito. Pagkarating sa broadcasting room ay huminga muna ang binata, umaasa na makikita na sa loob ang mahal niyang Apollo at sa wakas ay maging 100%. Sa di inaasahan, tumambad dito ang 4 na chicks kaya putol ang excitement. Magtatanong sana ang binata subalit sinigawan ito ng isa dahil sa pagpasok ng walang pahintulot. Agad itong humingi ng paumanhin habang nakatuon ang pansin sa babae kanina na si Rika, sabay iniisip na ito at ang 3 pa ay tila kaboses ni Apollo. Dahil tulala ang binata ay tinanong ito ni Shinobu kung nais din maging pro, ngunit nalilito ang binata sa nais nitong sabihin. Nagpagalit ito kay Nene at nagtanong kung bakit ito naroon gayong di pala alam ang nais. Dito na inihayag ni Iko na nagtipon sila sa broadcasting room upang kumuha ng career gamit ang kanilang mga boses. Napapaisip ang binata sa career na maaaring kunin ng mga ito, kaya inihayag na ni Shinobu na nais nito maging anchor, VTuber ang kay Iko, voice actor ang kay Nene at singer naman kay Rika. Napagtanto ng binata na puno pala ang mga ito ng mga pangarap ng banggitin ni Shinobu ang ukol sa talumpati nito at sa paghahanap ng kasintahan. Magpapaliwanag sana ito subalit sinipa agad ni Nene na sinabing walang hiyang chickboy daw pala ito. Dulot ng maling akusasyon,
nilinaw ng binata na loyal siya at sa katunayan ay merong hinahanap mula sa nakaraan. Nang marinig ito, tinanong ni Iko ang binata kung narito ito para makilala siya ngunit sinabi nitong hindi. Sunod nagtanong si Rika kung gusto nitong makipag-date sa kanya, lalo't kanina lang ay nahumaling na umano ito sa kanya. Dahil sa inis, pinagtapat ng binata na kay Apollo lang ang puso niya at walang masamang interes sa mga ito. Nagpalito ito sa apat at napatanong kung sino ang Apollong ito, bagay na nagpalito din sa binata dahil siguradong isa sa mga ito si Apollo. Dito na nito naisip na marahil ay gustong itago ng dalaga ang pagkakakilanlan, kaya binigyang panahon ang pagmamatsyag muna sa mga ito. Aalis na sana ang binata nang sabay sabihin ng mga dalaga na hindi na ito pwedeng bumalik dahil bawal sa club ang outsider. Nagresulta ito para maalala ng binata ang usapan nila ni Apollo, kung saan sinabi nitong gustong pumili ng career gamit ang voice asset nito. Dahil dito, sinabi ng binata sa mga dalaga na kung papayagan siyang manatili ay mag-aambag ng bagong kagamitan, para mas maging kalidad ang anumang mga gagawin. Nagkasundo ang apat na pumayag sa alok, at bilang pasasalamat ay binigay ang I love you na hinahanap ng ating bida. Sobrang tindi ng pinsalang dulot nito kaya napatakbo ang binata, dahil sabay nito ay naalala din ang I love you niya kay Apollo noon. Ganun pa man, dahil di na siya simp umano ay nagpa siya itong kilalanin kung sino sa apat si Apollo at baka ma-blackmail daw siya nito sa hinaharap. Kinaumagahan, dito na nagdesisyon magtala ang binata sa mga kilos ng apat subalit pagkapasok nito ay si Shinobu pa lang ang naroon na sinabing gusto maging maaga para mag-rehearse ng linya. Magtatanong ang binata subalit pinatigil ng dalaga para sa morning broadcast, kung saan i-review ng binata ang mga impormasyong nakalap ukol sa dalaga. Si Shinobu ay tila isang perfect student dahil di lang ito vice president ng student council kundi respetado din sa paaralan. Habang naririnig ang boses ng dalaga ay kumbinsido ng talentado ito, subalit matapos mag-umpisang mautal at mamali ay pinagalitan mismo nito ito habang nasa broadcast. Sa labasan, nakita naman nito si Nene na napapalibutan ng fans na nagtanong kung meron na ito ng bagong volume ng sikat na manga. Kinumpirma ito ng dalaga dahil fan din ito ng manga, na nagpaalala kay Arison na gusto rin ni Apollo ang manga. Sunod binasa ng binata ang impormasyon ukol sa dalaga at napag-alamang mahilig din ito sa cosplay at palakaibigan. Nang magsimulang e-voice act ng dalaga ang eksena sa manga ay humanga na sana ulit ang binata ngunit gaya kay Shinobu ay namali-mali din ito. Napaisip ang binata kung kulang ito sa talino ng mapansin naman ng dalaga, at sinabing natatakot kasi dito kaya nagkandamali ang linya. Napatakbo ang binata at naisip na hindi basta mahahanap si Apollo pagkat sa online narinig ang boses nito, at ang boses na mula sa isang instrumento ay hindi 100% na parehas sa orihinal. Nang bigla, ginulat ito ni Iko na dahilan para mahulog at saka naalala ang datos tungkol sa dalaga. Si Iko ang nagbibigay ng technical support sa grupo at marami ding fans sa Yutako community. Tinanong ito ng binata kung bakit naroon at sinabi nito na oras na para sa stream session. Binuksan nito ang tablet para sa 5 segundo ng lintik na stream na kinainis ng binata, kaya sinabihan ang dalaga na maging seryoso sa ginagawa. Dumpense si Iko na wala namang problema dito ang mga fans, kaya naman umalis na lang ang binata at naisip na wala sa apat ang seryoso sa kanilang career. Kabaliktaran ang mga ito ni Apollo na determinadong kumuha ng career gamit ang boses na dahil sa determinasyong iyon ay pinanggako ng binata na mag-aaral ng voice-related assistance para matulungan ito sa hinaharap. Kasunod nito, muling nag-broadcast si Shinobu at muling pumalpak kaya kinuha ng binata ang mikropono. Giit nito na pagod na siya sa mga kapalpakan ng grupo kaya nangako na itataas ang level ng mga ito. Dito na ito tinulak ng apat saka dumating ang isang notification na kinagulat nito, pagkat matapos ang ilang taon ay muling nag-live si Apollo at sinabing seryoso siya nang sinabi ang I love you sa binata. Habang patuloy na didinig ang stream ay naging malinaw sa isip nito na isa sa apat na dalaga si Apollo. Napaisip ito kung bakit gusto ng dalaga na magtago ngunit determinado ang binata na mahanap ito. Makalipas ang ilang araw, makikita ang mga dalaga na tumatakbo sa dalampasigan habang sinisigawan ng binata na pagbutihin ng mga ito dahil good health is one step to success. Habang hirap ang apat sa pagtakbo ay basic lang sa binata na nag-backward running pa, kaya nenas na naman si Nene at bakit nga ba raw chill na chill lang ito.
Gaya dati ay proud sinabi ng binata na dahil he's him at iaangat nito ang mga dalaga sa tuktok ng tagumpay. Patuloy ang reklamo ni Nene kaya sinabihan ito ni Shinobu na masyado silang nagpakatamad ng mga nakaraan kaya makakabuti ang exercise sessions ng binata. Samantala, napatanong si Rika kung bakit sila tinutulungan ng binata at kung mapagkakatiwalaan ba ito, na sinagot nito ng oo at sinigurong maaabot ng mga ito ang kanilang mga pangarap. Matapos ito, nagtungo ang mga ito sa isang restaurant kung saan inabot ng binata ang isang aklat ng schedule na may mga detalye tungkol sa kahinaan ng mga ito. Kasama din dito ang mga training session at kaukulang pagpapayo para mas mapabuti ang bawat isa. Humanga si Shinobu sa pagiging detalyado ng binata at determinasyon nito na tulungan sila, habang panay reklamo si Nene na kailangan mag-aral ng kanji dahil hirap sa sariling wika. Sumang-ayon si Iko na kailangan pang pagbutihin para makapasok sa isang ahensya ng VTuber, habang si Rika ay inatas ang kumanta sa harap ng 50 tao. Ikinainis nito iyon at tinanong si Ariso kung naranasan na nitong tumugtog ng instrumento sa harap ng maraming tao. Sumagot itong hindi pa kaya sinabi ng dalaga kung gaano kahirap talunin ang kabang dulot nito, ngunit sagot ng binata na kung nais nitong maging top singer ay kailangan malampasan ang kaba. Proud nitong sinabi na hindi pa kinabahan sa buhay niya subalit tila alam ng dalaga kung gaano ito kasinungaling. Ayon sa dalaga na hindi siya nito pwedeng utusan kung ano ang gagawin lalo't wala naman itong alam sa kanyang career saka umalis. Nalilito ang binata nang ipaliwanag ni Nene na naiintindihan nito si Rika pagkat kaya na nitong magsulat ng sariling kanta ngunit inuutusan lang ng isang binatang walang alam sa pagsulat ng kanta o pagkanta mismo. Napaluhod ang binata sa tinamong pinsala dahil hindi nito matanggap na ininsulto ng mga ito ang kanyang kakayahan. Maya-maya, binasa ng binata ang mga tala na nakalap tungkol sa mga dalaga at napag-alaman na merong mini concert si Rika sa likod ng paaralan. Agad itong pumunta doon at nakita ang dalaga, na habang kumakanta ito ay muling naalala ng binata ang malaanghel na boses ni Apollo habang kumakanta, natago sa kanyang kaluluwa. Matapos ang unang kanta, dito na nakita ng dalaga ang binata na nagpakaba dito at inaming ayaw nitong marinig siya nito habang kumakanta. Matapos ang mini concert ay bumalik ang aura ng dalaga sa dati at pabirong tinanong ang binata kung na-fall ba raw ito sa kanyang angelic voice. Walang pag-alinlang ang pinuri ng binata ang dalaga sa galing nito at humingi ng paumanhin sa pag-underestimate dito, subalit tila di iyon ang gusto nitong marinig at kakikitaan pa din ng pagtatampo. Makalipas ang ilang linggo, tila na guilty naman ang dalaga dahil di na ito pumunta sa club at sa concert matapos magtalo. Dito na nito narinig ang grupo ng mga babae na pinapaalis si Ariso sa kanyang spot pagkat nais ng mga ito na siya ang kumanta. Napag-alaman ng dalaga na nagsanay pala kumanta at maggitara ang binata para patunayan ang sarili, kung saan bilang gantimpala sa determinasyon nito ay pumayag maging kadoo sa entablado. Matapos ang palpak na mini concert, tinanong ito ng dalaga kung kinabahan na sinabi namang hindi, subalit matapos yakapin ni Rika ay huli ang sinungaling. Makalipas ang ilang araw, habang nasa club room ay biglang nagpaalam si Nene para umalis. Ikinainis ito ng binata dahil di ito matututo ng kanji kung laging tamad subalit di ito pinansin ng dalaga. Nagpa siya ang binata na sundan ito at nalamang sikreto palang nagpa-practice mag-isa, subalit nainis sa kawalang buhay nito at direktang sinabi iyon sa dalaga. Napansin nito ang manga na hawak ng dalaga, at kwinento nito na ito ang pinakasikat na romance manga ngayon na istorya ng pag-ibig ng isang prinsesa at kabalyero. Naalala ng binata na gusto rin ito ni Apollo sa katinanong si Nene kung nag-audition para sa papel ng prinsesa subalit muli lang itong nagsungit. Naisip ng binata na nahihiya ito kaya shiner na umiihi siya dati sa salawal ng elementary pa lang, sinabing hindi problema ang mag-share ng sariling dumb story kung magiging confident ang dalaga. Tila gumana naman ito pagkat inamin ng dalaga na gustong mag-audition para sa karakter subalit ang problema ay wala kasing romantic experience. Challenge accepted, yumuko ang binata para kunin ang role ng kabalyero sa istorya subalit tila literal ang dalaga na sinabing mas mabuti pang makipag-date sa anime character. Mas naging maunawain ang binata at tinanong ito sa petsa ng pag-audition at sinabi nitong sa sunod na 3 linggo. Sinamantala ito ng binata para hamanin ang dalaga, na kung hindi ba raw nito kayang tiisin ang kanyang pagmumukha sa 3 linggo para sa tagumpay.
Napasuko ang dalaga kaya kinabukasan mismo ay todo training na ang kabalyero at prinsesa sa eskwelahan man o kahit saan mang sulok ng mundo. Gulat ang madlalalo ang mga simp na naagawan at pati na din ang iba pang dalaga sa club lalo't pang horror ang galawan ng pekeng magkasintahan na ito. Sa ika-20 araw ng training ay dito na kinabahan si Nene pagkat ito na ang oras para sa kiss scene ng prinsesa at kabalyero. Napaisip ito kung ito ba talaga ang pakay ng binata sa una pa lang, subalit matapos makitang inosente ito ay nasigurong wala talaga itong anumang masamang motibo. Naglagay na ito ng lip tint at naghintay sabihin ni Arison na kailangan nilang maghalikan subalit sinabi lamang ng ating bida na kailangan ng magpahinga hanggang sa araw ng audition. Dismayado ang dalaga sa pagkawalang interes nito sa lintik na halikan, subalit ang romantiko natin ay bumawi ng dalaga ibigay mo yang una mong halik sa tunay mong minamahal. Nagpakilig ito sa dalaga kaya matapos magpasalamat ay agad umalis. Kinabukasan, pinagbalita ng dalaga ang hindi pagkatanggap sa audition dahil pinili ng author ng manga ang paboritong voice actress, kaya naman shutdown ang binata. Nang makita ito ay naalala ni Nene ang parehong eksena sa manga kung paano hinalikan ng prinsesa ang helmet ng kabalyero, kaya ginawa rin ito sa pamamagitan ng paghalik sa manga na nasa mukha ng binata. Nang aalis na ito ay saka naman pinigilan ng binata dahil alam nitong hinalikan siya, at nonchalant pang nagtanong kung in love ito sa kanya. Dahil Chandre ay binigyan ito ng shoulder throw ng dalaga, saka pabulyaw umalis at pilit tinutulak ang anumang feelings na meron siya. Sunod pumasok ang iba pa at nakita ang bagsak na mandirigma, saka siniguro dito nakabaliktaran ang sinabi ni Nene na I hate you dahil nagiging kamatis ang tenga nito pag nagsisinungaling. Sa sumunod na araw, pumasok ang binata sa club room nang makita ang completos recado na adobo subalit imbis magutom ay pinagalitan nito ang mga dalaga. Pinuna ni Ariso ang kawalang delikadesa ng mga ito, lalo't sa panahon ngayon ay laganap ang masasamang loob na pwede silang kunan at i-blackmail. Sa kabila nito, pinuna ni Nene na nakita pa din ito kaya humingi ng paumanhin at siyang ginawan naman ng Maginoo nating romantiko. Matapos ang klase ay inalok ni Rika ang binata para lumabas subalit tumanggi ito at nagpaalam para sa importanteng lakad. Pagkaalis ng binata ay agad sinabihan ni Nene ang mga kasamahan na sundan ito para makita ang sikreto, na ikinagulat ni Rika dahil ayaw maging stalker. Giniit ni Nene na pagganti lang ito lalo't nakita ng binata ang perlas ng silanganan, at sinangayunan ni Iko dahil thrill ang subalit sa panig ni Rika ay mas interesado sa daily life ng binata. Dito na sumakay ang mga ito sa bus na sinakyan ng binata at agad kumuha ng litrato si Nene sa akala ay eki manga. Ganun pa man, nang i-zoom na ito ng dalaga ay librong pambata pala na halatang para sa kanya kaya napatawa si Rika sa maling hinala nito. Maya-maya huminto ang bus sunod pumasok ang binata sa cafe. Sinundan ito ng dalaga at nagulat na makitang nagtatrabaho pala ito doon, saka nagtago para pag-usapan kung bakit ang isang rich kid ay nagtatrabaho sa cafe. Naisip ng mga dalaga na baka scam ang binata nang lapitan ng boss ang binata at humingi ng paumanhin para sa dagdag na shift nito. Baliwala iyon sa binata at sa halip ay inamin na kailangan talaga ng extra income. Dahil alam ng amo na mayaman ang binata, tinanong nito kung bakit pa ito nagtatrabaho gayong mayaman na. Sumagot ang binata na ang kanyang ama ang mayaman at siya naman ay simpleng binata na nagsisikap kumita ng sariling pera. Binanggit nito na kailangan ng 1,000,000 yen kaya napatanong ang amo kung para saan ang halagang iyon. Samantala, naalala ng dalaga ang sinabi ng binata na kumita ng 1,000,000 sa stock market, naisip kong nagsinungaling lang ito para makasali sa club. Ganun pa man, sinabi ng binata na para iyon sa broadcasting equipment dahil gustong tulungan ang 4 na dalaga na nagsisikap abutin ang kanilang mga pangarap. Nang dahil sa mga salitang ito ay nakumbinsi ang mga dalaga na sincere at puro ang binata, kaya binigay na ng mga ito ang buong pagtitiwala. Dito na nagpakita ang mga ito na kinagulat ng binata, kung saan kumuha ng litrato si Nene para ma-blackmail ito sa hinaharap. Kinabukasan, dito na nag-alala ang binata sa isip na madaming hawak na ebidensya si Apollo at patalsikan siya sa paaralan lalo't bawal sa Firen ang may part-time. Biglang pumasok si Iko at nilok ang pinto kaya tarantang nanindigan ang binata na di magpapa-blackmail dito. Ganun pa man, sinimulan alisin ni Iko ang jacket at sinabing dahil nakita ang sikreto ng binata ay marapat na ibahagi din niya ang kanyang sikreto.
Nagtataka ang binata kung ano ang ipapakita nito nang hugatin ni Iko ang tablet at pinakita ang mga basher sa livestream. Ang mga loyal following nito ay nagsimulang mag-comment na nakakabagot ang mga content nito kahit sa mga nakaraan ay marami ang naging aktibidad. Sinabi ng binata na alam na ito dahil laging pinapanood ang dalaga. Kinuha nito ang CP at pinakita sa dalaga ang video clips nito na kung saan walang emosyon ang avatar, kaya hindi makita ng mga followers ang ekspresyon nito na dahilan ng pagkabagot. Sinabi nito sa dalaga na madali lang ang solusyon at iyon ay ang pag-upgrade nito sa avatar para sa mas magandang avatar capacity. Ganun pa man, sinabi ng dalaga ang kahinaan pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa tech kaya impossible ito kung kaya naman muling siniguro ng binata na ipaubayan na ito sa kanya. Makalipas nga ang ilang araw ay tapos na ng binata ang Iko version 2, na may kakayahang ipakita ang mga emosyon ng dalaga. Sa kabila nito, matapos nilang subukan ay napagtanto ng binata na kay Iko mismo ang problema dahil di nito maipakita ang emosyon. Nang sabihin iyon ng binata ay sumagot ang dalaga na sadyang di niya kaya, na siyang di naman papayagan nito. Nilock nito ang pinto at kiniliti si Iko at hanggang bumagsak pareho. Nang makita ng binata ang matamis ng ngiti nito ay sinabihan ang dalaga na iyon mismo ang ekspresyon na gusto ng followers. Nang bigla, maririnig si Nene na nagtatanong kung bakit nasa delikadong posisyon ang mga ito dahil gumamit pala ng selfie stick para mag-spy. Pagkabukas sa pinto ay agad hinuli nito ang binata sa kasong pag-ignore sa feelings niya, habang nagpasalamat si Iko sa tulong nito. Dahil dito, nakumbinsi ang madla na not guilty ang binata at tinulungan lang talaga si Iko. Ngunit, nang magsimula ng mag-stream si Iko kinabukasan ay nadismaya ang binata dahil bumalik na naman ito sa pagiging mahiyain. Naisip ng binata na hirap itong ipakita ang emosyon sa harap ng madla, habang kinakabahan na ang dalaga dahil mauubos na ang viewers. Nang makita ito ay tinanong ng binata kung kailangan nito ng tulong, at matapos ang go signal ng dalaga ay pinost ang video. Kinatakot ito ng dalaga dahil masisira ang algoritmo. Ngunit sa halip ay pinagalitan ito ng binata sa pagiging mahiyain. Hinimok pa nito ang dalaga na tumigil na dahil sa pagsukol lang magaling, kaya naman tuluyan na itong nagalit at sinabing mahal ang pag-stream kahit paligwak sa larangan. Dito na pumasok ang iba pa at binunyag na video lang ang nakapost at hindi ang audio kaya naririnig pa din ito ng followers. Halos umalis ang kaluluwa ni Iko sa gulat at naisip na tapos na siya. Subalit nang tingnan ang tablet ay dumami sa halip ang viewers at may mga positive comments pa. Sinabi ng binata na ang sikreto sa kasikatan ng VTubers ay ang tunay nitong personalidad, saka hinimok ang dalaga na magpaalam sa mga viewers ng maayos. Maya-maya, habang nag-jingle ay natanggap ng binata ang isang link ng stream mula kay Iko kung saan niregaluhan nito ito ng matamis na ngiti. Ganun pa man, sinabi ng binata na mas charming ang ngiti ng tunay kaya ayon at sure hit sa kilig ang dalaga. Dahil dito na nga naisip ng dalaga na kapag nakatingin ang binata ay laging kinakabahan at nahihiya. Isang linggo pagkatapos, inaasikaso ni Shinobu ang mga gawain ng student council dahil malapit na ang school festival. Biglang sinabi ng isang simp na naroon ang cute pic nito sa papel kaya naman lubos ang hiya nito sa cute na kapalpakan. Maya-maya pa napaligiran ang dalaga ng mga estudyante na kapwa humihingi ng tulong at siniguro nito na tutulungan ang bawat isa. Ganun pa man, nang mag-isa na lang ito ay napabuntong hininga pagkat aabutin ng hating gabi sa mga gagawin. Pagdating sa broadcasting club, ipinaalam ng dalaga na sila ang mamamahala sa pagbo-broadcast kaya kailangan nilang maghanda. Nang marinig ito ay nagsuggest si Rika na gumawa ng script para sa komentaryo at siniguro ni Shinobu na siya na ang gagawa. Sa di inaasahan ay di pa dito natapos, dahil sa pagpapatuloy ng meeting ay laging hindi kaya ng iba ang mga gawain na nagresulta para saluhin lahat ng dalaga. Sunod nagmungkahi si Arison na dapat may sariling event ang club para sa school festival, at sa pagtatapos ng meeting ay pinanggako ng dalaga na siya na ang bahala sa lahat pati sa kanilang separate event. Kaya, matapos magmungkahi ang tatlong walang alam para lumabas ay tinaggihan nito dahil sa dami ng gagawin. Pagkaalis ng tatlo ay nagpaiwan ang binata na nakita ang pagod sa mukha ng dalaga saka ito pinasunod sa isang sulok. Biglang inipit nito ang dalaga sa pader sabay sabing isikreto mo ito binibini, kaya kinabahan ang romansa natin sa isip na confession ito na susundan ng paghalik. Sa di inaasahan ay inabot nito ang candy na bawal pala sa class rules.
Binanggit ng binata na nag-iba ang boses nito at tila wala sa sarili kaya makakatulong ang matamis para kumalma ito. Kinilig ang dalaga at nagpasalamat nang sabihin ng romantiko natin na napansin ang pagbabago dahil nakamatsyag lagi dito. Sa sobrang kilig na dulot ng salitang iyon ay bumanat na din ang dalaga na mas mag-aayos ng sarili lalo't may nagmamatsyag pala. Di nakita ng binata ang sign gaya ko at sa halip sinabi na mukhang pagod na pagod ito. Inamin ito ng dalaga na gustong pasanin ang pasanin ng lahat para makita bilang role model. Bagamat naiintindihan ng binata ay walang alinlangan nitong sinabi na dapat matuto itong umasa sa tulong ng iba at magsaya paminsan-minsan. Matapos ito ay aalis na sana ang binata, nang biglang hawakan ng dalaga ang kamay nito na sinabing ito naman ang sumunod. Ilang sandali ay napunta ang mga ito sa library at pinapikit ni Romansa si Romantiko. Sa una ay pumayag ang binata subalit nang ipabuka na ng dalaga ang bibig nito ay dito na naputol ang iyong inaabangan. Matapos tumilapon ay nakita ng binata ang chocolate sa kamay ng dalaga na umamin na kumakain ng matatamis para mawala ang stress. Napansin ng binata ang napakaraming matatamis kaya nagbabala sa dalaga na tataba ito kung hindi titigilan ang pagkain nito. Dito na nito tinanong si Shinobu kung bakit ayaw magpatulong sa mga dalaga. Sinabing gusto nitong tulungan ang mga kaibigan hanggat maaari, dahil malapit nang umalis sa broadcasting club. Nataranta ang binata at nagtanong kung may malalang sakit ito subalit tinanggi ng dalaga. Ayon dito na nais lamang mag-focus sa academics dahil lahat ng TV anchor ay galing sa mga sikat na universidad. Ganun pa man, ayaw ng binata sa vibes na ito kaya nag-alab at kinahulog ng dalaga. Pinuna nito ang tila pagiging asaw-talunan ng dalaga, at pinangako na tutulungan itong abutin ang mga pangarap at wala ng dahilan para umalis pa sa club. Matapos sweet tulungan ito makatayo ay sinabing hindi niya hahayaang mawala ang dalaga, at siniguro na kasing galing ito ng tatlo kaya di dapat tawaran ang kakayahan. Matinding kilig ang dulot nito sa dalaga subalit di pa tapos, dahil sunod kumain ng chocolate ang binata bilang tanda na partner in crime sila. Kinabukasan, kabado man ang dalaga ay nilahad sa iba pa ang plano sa school festival at hiningi ang tulong ng mga ito. Just like that, pumayag hanggang kaya naman sa umpisa ng event ay naging smooth ang mga kaganapan. Makalipas ang ilang sandali ay kinarir ni Ariso ang pag-MC dahil sumali si Narika at Iko sa scavenger race. Dahil sa parehong si Ariso ang tinutukoy sa nabunot ng dalawa ay dinakat ng mga ito ang binata na nagpaselos at nagpakilig sa madla. Dahil praktisado sa sitwasyong ito ay inactivate ng binata ang romantiko mode sabay gamit ng Godspeed subalit second place lang. Sa cavalry battle ay binuhat naman ng binata si Shinobu bilang substitute sa umatras na mga kalahok. Si Nene ang di inaasahang katunggali habang kinikilig si Shinobu na binuhat siya ng romantiko, at siniguro naman nito sa dalaga na siya na ang bahala sa digmaan. Mabilis nagtapos ang digmaan kung saan natalo ang team romantiko dahil wala sa focus ang kinikilig na dalaga. Habang umiiyak sa pagkatalo ay pinagaan ng prinsesa ang loob ng mandirigma, at sa isang sulok ay may isang mangingibig ang nakaramdam ng selos. Maya-maya nagtipon ang grupo para isagawa ang sariling event, kung saan hahayaan ang mga estudyante na magkaroon ng anonymous confession gamit ang kanilang broadcasting equipment. Ipinakita ni Shinobu ang flyer para dito at pinuri ng iba pa dahil sa kagalingan. Inamin ng dalaga na matagal nang gustong magsagawa ng sariling event, at salamat sa mga ito ay naisakatuparan iyon. Dito na dumating ang guro at club advisor na si Lemon na sinabing hindi maaring magkaroon ng ganitong event sa Firen. Sanib puwersa ang mga dalaga na nagreklamo at nakiusap sa guro na pag-isipan nito, subalit nanindigan ito na bawal ang anumang relasyon sa patakaran ng paaralan. Dito na pumasok ang binata para tumulong at nagpakilala bilang club manager, subalit agad tinanggal ng maasim na guro sa posisyon dahil ayaw umano sa lalaking club member. Shutdown ito ngunit binayda ni Shinobu ang binata na kundi dahil dito ay hindi sumikat ang club, at kung papayagan isagawa ang event ay mas lalo pang sisikat. Nagtanong ang guro ang anong mapapala dito at sinagot ng dalaga na maaring mapromote ito, pagkat siya ang mismong club advisor. Matapos pag-isipan ang alok ay pumayag ang guro at nagtanong kung paano gagawin ang event. Nang mabanggit ang tungkol sa flyer ay sinabihan ang mga ito ng guro na tumingin sa ibaba at doon nakita si Muscleman. Ito ang simbolo ng bitterness pagkat pinagbawalan nitong magtabi ang boys at girls dahil ayaw mainggit.
Napapaisip ang mga dalaga kung paano malalampasan ito, nang magmungkahi si Lemon na gagamitan ito ng pamatay na galawan para maipamahagi ng mga ito ang flyers. Approve ito sa madla kaya naman nilunsad agad ni Lemon ang secret technique kay Muscleman. Sinamantala na ito ng grupo at pasikretong pinamahagi ang mga flyers, subalit sa huli ay naisip na maaari pa din silang mahuli ng ibang guro. Nakaisip si Nene ng plano at nilahad ito sa grupo kung saan nagreklamo si Rika dahil enhihiya, pero pinipilit ito ng dalaga at isipin na lang umano na para ito kay Shinobu. Maya-maya, lumabas ang mga ito suot ang maid outfit kaya dinagsa ng madla at saka binigay ang mga flyers tungkol sa event. Dito na napasigaw ng retreat si Lemon dahil di na kaya ang makipaglambingan kay Muscleman. Nang mapansin nito ang mga dalaga ay saka naman sumulpat si Ariso para di makita ang mga ito. Matapos magpahinga, binago ulit ni Shinobu ang plano at pinaliwanag na ang confessor ay kailangan pumasok sa madilim na paaralan sa tabi. Gagamitin nito ang cup telephone upang ipasa sa kanya ang confession na siya namang ibo-broadcast niya sa madla. Matapos magkasundo ay pumunta ang tatlo sa katabing silid-aralan para mag-facilitate habang nagpaiwan si Shinobu sa club room. Natanggap nito ang unang confession na sinabing wag mamamali sa linya, kaya sa paglabas upang makita kung sino ay nakita ang mga salarin. Kasunod nito, formal nang binuksan ng dalaga ang event para sa anonymous confession. Aatake sana si Muscleman nang biglang sumulpat si Lemon at gamitan ulit ito ng secret technique. Sunod ibinahagi ni Shinobu ang unang romantic confession na kumuha sa atensyon ng mga guro, at umaasa na ang event na ito ang magliligtas sa lahi ng mga Hapon. Dito na ipinagbalita ni Nene na marami na silang kalahok na napasali na ibig sabihin ay success ang kanilang event. Dito na nagtatanong si Iko sa dalawa kung nais din ng mga itong mag-confess. Inamin ni Nene na may nais hingian ng tawad subalit di ito magawa dahil sa hiya. Sa panig ni Rika ay sinabing may isang taong sinungitan at nais ipabatid dito ang paghingi ng tawad. Samantala, inamin ni Iko na may taong gustong pasalamatan at halata namang si Ariso ang tinutukoy ng tatlo. Nagpatuloy ang event nang biglang mag-echo ang speaker, kaya panic mode si Shinobu dahil di alam kung paano ito aayusin. Dito na naalala ng dalaga ang mapait na karanasan sa ina at naiyak, nang biglang magbukas ang pintuan at pumasok ang grupo. Sinubukan ayusin ni Iko ang mic subalit bigo ito dahil kulang ang kaalaman dito. Hinikayat ng iba na itigil muna sandali ni Shinobu ang broadcast subalit sinabi nitong kakapusan sila sa oras. Sa huli, sinabi ng dalaga na gagamitin na lang ang sariling boses, subalit di sumangayon ang mga kaibigan dahil baka mapinsala ang lalamunan nito. Dito na lumitaw ang binata dala ang megaphone at nagwikang andito na ako romansa. Dahil dito, agad niyakap ito ng dalaga na sinabing laging sakto ang dating mo romantiko. Habang selos itong isa ay pasimpleng bamulong si Ariso na partner in crime sila habang buhay. Kasunod nito, pinagpatuloy ni Shinobu ang broadcast ng mga romantic confession. Naghahanda na sanang umuwi ang binata habang nagpapasalamat ang dalaga sa mga nakibahagi sa event nang sabihin nito na tatapusin iyon sa isang huling confession. Matapos marinig ng binata ang paghingi nito ng tawad sa pagkawala sa nakalipas na 3 taon, ay agad nitong napagtanto na si Apollo ang nasa likod ng confession na ito. Buong pusong humingi ng kapatawaran ang dalaga sa pagtakas, sa isip na baka hindi matupad ang pinanggako noon sa isa't isa. Nagulat ito nang muling marinig ang boses ng binata at naisip na baka galit dulot ng pag-iwan, subalit sa huli ay inulit nito ang pangako noon na susuportahan siya hanggang magtagumpay. At bilang tugon sa pagsunod nito sa binitawang salita ay tutugan ang dalaga sa parehong salita na ginamit noon. Walang iba kundi ang Ariso, mahal kita. Habang gulat ang madla sa binata ay kumari pa ito ng takbo sa broadcasting room sabay hinawakan si Shinobu. Tinanong nito ng dalaga kung sino ang nasa likod ng confession subalit kabado itong sumagot na hindi. Napansing kinabahan ang dalaga ay agad humingi ng paumanhin ang binata sa marahas na kilos. Pinagmamalaki nito ang dalaga na wala ni isang linya na namali na kinikilig naman ng husto at yamakap, sabay nagpasalamat sa pagiging partner in crime nito. Matapos ito, nakatanggap ng mensahe ang binata mula kay Apollo at pinapapunta ito sa broadcasting room. Pagkarating doon ay nakita ang cup telephone na agad kinuha, saka narinig si Apollo na sinabing tapos na siyang magtago at okay nang magpakita.
Naputol ang eksena sa flash forward at makikitang nagpa-party si Lemon sa kanyang bahay. Bilang club president ay nagbigay ng toast si Rika at pinuri si Shinobu sa mga ginawa nito at sa matagumpay nitong event. Sunod pinilit ng mga dalaga si Lemon na bayaran ang pagkain sa pagiging tamad nitong advisor, ngunit sumagot ito ng atake at pinanto ang pag-aayos ng mga ito para magpa-impress kay Ariso. Tinanggi ito ng mga dalaga subalit alam ni Lemon ang totoo at siguro umano ay panic mode ang mga ito matapos marinig na may nag-I love you kay Ariso. Nagkanda palusot ang iba subalit iba si Rika na sinabing gusto talagang ma-impress ang binata, yun nga lang ay nakatulog na pala ito. Dito na nagmungkahi si Lemon ng girls party para samantalahin ang pagkakataon at matapos pumayag ng mga dalaga ay lumabas saglit ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Iko at tumabi sa binata saka nagtanong kung bakit ito niyakap ni Shinobu dahil selos. Napatanong ito kung nagkakagustuhan ang dalawa sabay magnanakaw na sana ng halik nang biglang dumating si Nene at pigilan ang plano. Umupo ito sa tabi ni Iko na nagtanong kung nakita nito, nagkunwaring hindi sabay napaisip kung bakit ba pinigilan ang dalaga na makaisa sa binata. Nagtanong si Iko kung nakahalik na ang dalaga na nagresulta naman para maalala nito ang indirect kiss. Nahihiya man pero sinabing oo kaya naman nauubos ang gulat ni Iko na experienced pala ito. Dito na gumanti ng tanong si Nene na kung gusto ba nito si Ariso na siyang didin na sagot ni Iko. Dito na inamin ni Nene na nakita nito ang attempt ng paghalik sa binata kanina kaya parang pas ang gala na nagwala ang dalaga. Inamin ng dalaga na may nararamdaman siya para sa binata subalit hindi alam kung ano iyon. Sunod umamin si Nene na basura ang tingin sa kalalakihan subalit pag si Ariso na ay gumagaan ang pakiramdam. Nang bigla, narinig ng mga ito si Shinobu at sa sobrang taranta ay nagtago sa ilalim ng kama. Samantala pumasok na ang dalaga at nakita ang tulog pa ring binata at saka tumabi, sunod humingi ng tawad sa dalawang bagay. Una ay ang mainit na pagyakap kanina, ngunit nang aaminin na sana ang bagay na maaaring konektado kay Apollo ay narinig si Rika. Lito di taranta ito at napasuksok sa ilalim ng kama, kaya naman tatlo na silang timang dito na ayaw pa umamin na mahal ang binata. Si Rika naman ang tumabi sa binata, at nang akmang may aaminin ay bumahing si Iko kaya buking ang mga ito. Ilang sandali pa at dito na nagising ang binata at nakitang tila naging multo ang mga dalaga, kaya napatanong kung nag-aaway ang mga ito. Dito na binunyag ng mga ito na planong bumili ng kanya-kanyang pagkain subalit sa huli ay pare-parehong cake ang nabili. Namangha ang binata sa magic coincidence na ito, saka sinabi ng mga dalaga na gusto pasalamatan ang binata dahil sa mga pagtulong nito. Dahil dito, ganado na inupakan ng binata ang cake para ipakita ang pasasalamat na nagdulot naman ng alala sa mga mangingibig. Pumasok si Lemon na may dalading lintik na cake kaya hindi makapaniwala ang binata. Inubos nito ang 4 na cake na nagpamangha sa mga dalaga at nagresulta para matuwa si Lemon at cake niya naman umano ang kainin. Tumanggi ang binata at sa halip ay nagmungkahing maglaro, at matapos payagan ng mga dalaga ay nilabas ni Lemon ang Jenga kung saan ang matatalo ay siyang kakain ng cake. Habang ito ang naging spectator sa laro ay nagsimula na ang grupo sa paglalaro at si Nene ang kawawa dahil lahat ng talino nito ay nasa buko niya. Nang oras na ng binata ay ginawa nitong mas komplikado ang balangkas na nagpahirap sa mga dalaga, habang nakatitig lang ito at sinusubukan hulaan kung sino si Apollo. Balik sa school festival, lumalabas na nang ipapakilala na sana ni Apollo ang sarili ay tinaggihan nito, at sa halip ay sinabing mas gustong makilala ito ng siya mismo. Dagdag pa nito na gustong gawing pro ang bawat isa sa club na ikinagulat ni Apollo, at sinabing mukhang mataas pa rin ang mga pangarap nito. Sa kabila nito, determinado ang binata at sinabi sa dalaga na tutuperin ang pangako anuman ang mangyari. Tinanong ito ni Apollo sa layunin, sinabi nito na gustong maging producer ng mga kanta at anime, magkakaroon ng programa sa broadcasting at mag-concert. Magiging magkatrabaho sila sa ayaw o gusto nito kaya sumagot si Apollo sa pagpapikit ng mata nito sa kalumabas. Sa pagmulat ng mga mata ay dito na ito pinunan ni Nene at sinabihan mag-focus sa laro. Pagtingin ng binata sa mga pyesa ay laking gulat dahil napaka-komplikado na ng istruktura nito. Ikinatuwa ito ng mga dalaga na nagsanib puwersa para dito kaya napagamit ng total concentration ang binata. Kinuha nito ang isang pyesa at nagakalang panalo na, subalit dito naman bumagsak ang istruktura. Kasunod nito,
Hinatid ng binata ang apat at muling bumalik sa eksena kay Apollo kung saan sinabi nito na fan pa rin ng dalaga hanggang ngayon. Nagpapasalamat itong muling marinig ang dalaga at pati na sa I love you Ariso saka bumalik sa kasalukuyan kung saan di pa din mahulaan ng binata kung sino ito sa apat. Napansin ito ng mga dalaga kaya binalik nito ang aura at kinongratulate ang lahat sa matagumpay na pamamahala sa event. Inamin ng tatlo na nag-enjoy sila sa anonymous confession na ginawa ni Shinobu at nasiyahan naman ito na nagbunga ang mga pagpapakahirap. Muling bumalik sa binata at naalala nito ang mga sinabi ni Apollo na nagpakilig sa kanya, ngunit wala pang translation dahil suspense. Ilang araw ang nakalipas, muling nagtanghal si Rika para sa mini-concert pagkatapos ng klase, at napansin ni Ariso na dumami na ang mga tagahanga nito mula noong school festival. Ganun pa man, pakiramdam nito na hindi pa handa si Rika para sa isang street performance. Habang nanonood, napansin ng binata ang isang babae na matalim ang titig kay Rika mula sa malayo. Kasabay nito, nakita rin ito ng dalaga kaya bigla itong tumigil sa pagkanta. Nang makita ito ay tinangkang tanungin ni Ariso kung sino siya pero umalis agad kaya sinundan ng binata. Ngunit nang batiin na nito ito ay di man lang nito pinansin, kaya nagpatuloy ang binata sa pagsunod hanggang sa sumuko ito. Napabuntong hininga ang binata sa akal ang pipi ito, subalit sinabi ng dalaga na mukhang nakakainit ulo ito kaya ayaw pansinin. Tinanong ito ng binata kung bakit parang galit ito habang pinapanood kumanta si Rika, na sinagot ng dalaga ng tanong na kung ano ang tingin nito sa mga performance ni Rika. Sinabi ni Ariso na magaling itong kumanta at marami itong alam na mga sikat na kanta kaya marami ang fans. Ganun pa man, sagot ng dalaga na ang mga kanta pala ang gusto ng mga tao at hindi si Rika. Dagdag pa nito na iba ang Rika noon kaya naisip ng binata na marahil magkakilala ang dalawa. Kinagabihan, pumunta sa karaoke si Rika na sinusubukang gumawa ng kanta subalit nasa mental block ito. Na-stress ito at naiisip na sabihin sa binata na baka di siya para sa pagkanta nang dumating naman ito. Gulat at natutuwang nagtanong ang dalaga kung paano nito nalaman kung nasaan siya, at sinabi nitong sinabi ng kaibigan nito. Nahulaan ng dalaga na si Aiko iyon kaya tinanong nito ang binata kung may sinabi. Sagot nito na alam na naman siguro nito, lalo na't nakita naman nito kung paano ito tumitig sa kanya kanina. Malungkot ngumiti ang dalaga at inamin na ayaw ni Aiko kapag kumakanta siya ng mga sikat na kanta, dahil mas gusto nito ang mga kantang siya mismo ang sumulat. Nang marinig ito ay hinikayat ni Ariso na kantahin na lang nito ang sariling mga kanta, pero agad itong tumanggi dahil nahihiya umano. Ipinaalala ng binata na trabaho niyang gawin siyang propesyonal, kaya hamon ng dalaga na kung matalo siya nito sa isang karaoke battle ay kakantahin niya ang sariling mga kanta. Nag-alinlangan ang binata dahil singer ito habang siya ay sa banyo lang kumakanta, kaya naglagay din ito ng kondisyon na kailangan sabay itong sumayaw at kumanta. Pumayag si Rika pero nang subukan na nito ay ligwak dahil kabado. Dito na sinabi ng binata na inaasahan niya na ito dahil ngayon ay mas naging conscious ito sa ginagawa. Dahil na-offend, nag-take to ang dalaga at pinakitaan ng matinding galawan ang binata. Tinapos nito ang kanta sa isang romansa move at nagtatanong kung sino nga ulit ang kabado. Natulala ang romantiko natin kaya napagkamalan pa sila ng waiter, at sa huli ay nakakuha ng 75 na puntos si Rika. Nainis si Ariso at naisip na kailangan mag-level up sa kantahan, at nang kumanta ng isang kanta mula sa band na Hug Notes ay nagulat dito ang dalaga. Pagkatapos ng performance nito ay nakakuha ng pasadong 75 kaya ligwak ngayon ang talunan. Tinanong ito ng dalaga kung bakit pinili ang kanta ng Hug Notes, at doon naalala nito ang usapan nila ni Aiko kung saan sinabi nitong paborito ni Rika ang banda. Naalala din nito na nadiskubre ni Apollo ang bandang iyon noon ngunit sinabi kay Rika na may nagrekomenda lang sa kanya. Dahil sa isip na mas maganda ang kantang pinili ng binata, sinabi ng dalaga na sasabihin na kung bakit ayaw niyang kantahin ang mga sinulat na kanta. Inamin nitong takot mahusgahan kapag sariling compose na ang kakantahin, kaya kumakanta na lang ng kanta ng iba para iwas sa mga bad comment. Naisip ni Ariso na kung hindi maaayos ang takot na ito ni Rika ay wala itong mararating sa career, kaya sinabing ganoon din siya dati pero pinilit sumali sa mga public speaking para masakop ang takot na mahusgahan. Habang napapaisip ang dalaga iminungkahi nito na mag-concert ito gamit ang mga lumang kanta, dahil karanasan lang ang makakapag-alis ng takot at kaba.
Matapos magdalawang isip sa una ay pumayag si Rika, kaya itinakda ng binata ang concert nito pagkalipas ng 1 linggo. Sa pagsapit ng araw na yun ay nagtaka si Rika, kung bakit sa rooftop ang piniling venue ng binata imbes sa dating pwesto. Akala nito na hindi siya nito naiintindihan, pero nang buksan ang pinto ay nakita ang mga kaibigan sa club. Nagulat ang dalaga na nagtanong kung nasaan ang ibang estudyante, ngunit sinabi ng bida natin na hindi ito isusugod sa digmaan ng hindi pa ready. Ipinaliwanag nito na ang pinakamagandang paraan para magkaroon ng confidence, ay ang magtanghal muna sa harap ng mga taong tunay na sumusuporta sa kanya. Namangha ang dalaga sa pagiging maalalahanin nito, habang nangako ang tatlo na susuportahan ito at hindi huhusgahan. Ganun pa man ang kakanta na ang dalaga ay kinabahan ulit ito, kaya naisip ni Arison na malalim ang pinagugatan ng takot nito. Biglang naglabas ng banner ang mga dalaga para kay Rika, at doon nito napagtanto na safe siya dito at walang huhusga. Habang kumakanta, naalala ng dalaga ang pangako noon sa tatlo na ililibre ang mga ito ng front seat sa kanyang big time concert. Pagkatapos kumanta pinuna nito ang binata sa panloloko at bilang parusa, tutulungan siya nitong mag-practice ng sariling kanta hanggang sa maging confident. Dahil dito naalala ni Ariso ang performance ng dalaga, at naiisip na magtatagumpay lang ang mga ito kung susuportahan ang isa't isa. Kaya, para lalong tumibe ang samahan nito ay inayang gumala sa mall, subalit imbes na magsama-sama ay kanya-kanya lakad ang mga ito. Dito na ito biglang tinawag ni Shinobu para magpatulong pumili ng damit kung saan nag-model mode muna. Napansin ng binata na puro puti ang suot nito at naalala na gusto rin ni Apollo ang kulay puti, kaya naisip na bawat isa sa apat ay may pagkakakilanlan ni Apollo. Biglang bamanat ang dalaga ng binata gusto mo siguro itong sexy na damit ngunit sa sincere na oo gusto ko yan dahil cute ay nagtamo ng kilig damage ang dalaga. Sunod itong hinayla ni Iko para maglaro sa arcade, at matapos makuha ng binata ang plushie ay agad niyakap ni Iko dahil gusto iwan ng amoy ang mga laruan. Dahil dito, muling naalala ng binata ang parehong sinabi ni Apollo noon saka ito inalok ni Nene ng takoyaki with mayonnaise. Nagresulta ito upang maalala ng binata na gusto din ni Apollo ang parehong pagkain. Kinahapunan, pumunta ang mga ito sa karaoke kung saan nagbiro si Rika na kung nag-enjoy ba ito sa karaoke date nila sa nakaraan. Gulat ang tatlo na napag-iwanan sila hanggang sa kumanta si Rika ng kanta mula sa Hug Notes. Napanganga ang bida natin dahil ang angelic voice nito ay in sync ng kantahin ni Apollo ang parehong kanta noon. Akala nito na si Rika na ang Apollo niya ngunit wait lang, dahil sa pagkanta rin ng tatlo pa ay naisip na kaboses din pala ito ng kanyang Apollo. Napatanong ang binata kung kilala ng mga ito ang banda at inamin ng mga ito, hanggang sa magtanong ang binata kung sino ang nagdala ng CD ng banda. Sa kasamaang palad ay nalimutan ng mga ito, kaya putol ang pag-asa ng binata dahil makakalimutin talaga ang kanyang Apollo. Kinabukasan sa club, masiglang binati ni Ariso ang lahat na nag-good morning din maliban kay Nene. Tinawag nito ang pansin ng dalaga subalit tahimik pa din kaya pinagpatuloy ang ginagawa. Nagalit ang Chuandire dahil dito, sinabing hoy wag mo akong deadmayan tanungin mo kung ba't tahimik ako. Ginawa ito ng binata ngunit nagpababe ang Luka, sinabing hindi nasasabihin kaya nainis ang binata. Habang paalis si Nene nagtanong si Ariso sa iba pa kung may toyo ito, at sinabi ni Shinobu na sumali kasi ito sa theater club pero ligwak sa acting. Nagulat ang binata at sinabing akala niya ay pala kaibigan at madaldal ito, pero pinaliwanag ni Shinobu na ganun lang ito sa mga taong kaklose niya. Dahil dito, naalala ni Ariso ang sinabi nito na galit siya sa mga taong ayaw sa kanya. Hiniling ng mga dalaga na tulungan nito si Nene kung saan pakipot pa ang binata sa una, subalit sa huli ay pumayag din naman. Samantala sa theater club nagbigay ng magandang performance si Oizumi, at nagmartes ang madla na gusto nitong mag-asawa ng artista para sa pera nito. Biglang binigkas ni Nene ang linya at sa sobrang tigas ay tumalsik ang dalaga. Pagtayo nito ay sinabi kay Nene na parang AI ang aktingan nito, kaya malumanay humingi ng tawad ang dalaga at sinabing ginagawa naman ang best. Habang sinasabi ni Oizumi na masyado kasing nag-iisip ito bago umarte, pinagmamasdan ito ni Ariso at nagtataka kung bakit hindi ito ang mainitin na ulo na kilala niya. Matapos masabihan ng masasakit na salita ay bumalik si Nene sa broadcasting club, kung saan agad namang nagtago ang iba pa dahil alam nilang naiinis ito malala.
Nang bigla galit na galit minumura nito si Oizumi hanggang sa biglang pumasok si Ariso, na ikinagulat ng lahat dahil hindi nila alam kung paano haharapin ang mainitin ang ulo. Sinabi ng binata na nakita ang lahat sa theater club, kaya tinanong ito ni Nene kung nandito ito para damayan siya. Ganun pa man imbes na sagutin iyon, nagtanong ang binata ng Miss Flawless anong gamit mong sabon. Sa galit ng dalaga ay inihagis nito ito sa pader, kung saan imbes magalit ay pinuri ito ng binata dahil sa tapang nitong ipakita ang totoong emosyon. Mas lalong nagwala si Nene at binato ang bag sa mukha nito, pero mas natutuwa lang ang romantiko na umaayon ang lahat sa plano. Dahil dito, naiyak na nga ng tuluyan ang dalaga at inaming ginawa na ang lahat pero pinahiya lang ni Oizumi ng paulit-ulit. Nang kumalma na ito, sinabi ni Ariso na para gumaling sa acting ay kailangan nitong maging isa mismo sa karakter. Ayon dito na mahihirapan talaga ito dahil hindi pa nararanasan ang mga sitwasyong iyon. Paliwanag nito na kailangan nitong maranasan lokohin, kung gusto nito ma-master ang role ng babaeng niloko ng kasintahan, na humihingi ngayon ng tawad at patatawarin din niya. Biglang switch sa babero ang binata at humingi ng tawad dahil nangaliwa, pero sumagot si Nene na hindi naman sila magkasintahan. Sinabi ng binata na kailangan nito ng experience, kaya magpapanggap muna silang magkasintahan tapos lalakoan niya mamaya. Nagtanong si Nene kung sino ang kabit kung saan biglang lumitaw naman si Iko. Tinanong nito ito kung bakit siya ang kabit, at seryosong inamin ni Iko na may gusto siya kay Ariso. Habang panic mode si Nene sinabi ng binata na si Iko lang ang may libreng oras, ngunit sinabi ni Nene na wala ring saysay ang lahat ng ito. Tinanong ito ng binata kung okay lang na ipahiya ulit ni Oizumi, kaya sumigaw ito na gustong gumaling ng husto para hingan ng autograph ni Oizumi. Nagustuhan ng binata ang sagot nito at sinabing mag-ensayo na sila, ngunit humingi muna ng tawad si Nene sa pagiging mainitan ang ulo. Sinabi ng binata na ayos lang iyon dahil cute naman ito kaya tinamaan ng kilig pinsala ang dalaga. Maya-maya, nagsimula na sa practice ang mga ito at humingi ng tawad si Ariso dahil nakipagrelasyon kay Iko. Habang sinusubukan ni Nene na bigkasan ang linya, tinanong ito ni Ariso kung gusto ba nitong umihi. Naiinis na sinabi ng dalaga na hindi kasi ma-imagine na magkakagustuhan ang mga ito, kaya hindi siya maka-acting ng maayos. Napabuntong hininga ang binata at sinabing magpahinga muna dahil may club activities pa sila ni Iko. Habang naglalakad, naalala ni Nene na naging close na ang dalawa kesa dati kaya malaki na din ang chance sa love route ng mga ito. Nang babalik na sana ay dito na nakita ang dalawa na mas matamis pa sa asukal, nag-uusap kung gaano kasaya na itago muna ang relasyon sa lahat. Lito di taranta si Nene habang pinagmamasdan naman ito ni Narika at Shinobu, naalala kung paano nilang apat plinano ito para mag-level up ang aktingan. Habang tulala pa rin si Nene, pinag-uusapan ni Ariso at Iko kung ano pa ang gagawin para mas maging totoo ang eksena. Naalala ni Iko ang sinabi ni Nene na may nahalikan na ito kamakailan, kaya ang daya sinabi nitong gustong halikan si Ariso sa ilalim ng karakter. Akala ng binata na aktingan lang ito pero nagulat dahil parang minatamis talaga, buti na lang at biglang lumitaw ang selosa para sigawan ang mga ito na sa pribado dapat maghalikan. Sunod dumating si Narika at Shinobu, at pinaliwanag na acting lang naman lahat. Tinanong ito ng binata kung may natutunan, subalit naging malamig ito at umalis na sinundan naman ni Narika at Shinobu. Samantala, sinabi ng binata kay Iko na maganda ang ideya nitong kissin at walang kaalam-alam na gusto talaga nito. Kinabukasan sa theater club, on the move na si Oizumi at nagmamakaawa na patawarin ng asawa sa paglipat bakod. Dahil naalala ni Nene ang kissin ng dalawa kanina, malamig nitong sinabi kay Oizumi na hindi niya ito mapapatawad. Sabi ng isa na mali ang linya nito, pero pinuri sa halip ni Oizumi dahil totoo at damang-dama ang emosyon nito. Kinahapunan, nagpasalamat si Nene sa tulong ng binata sa katinanong ito kung hahalikan ba talaga umano si Iko. Nagtaka ang binata at sinabing acting lang naman ang lahat, nagresulta para bamanat ang isa na kung siya yun ay hahalikan talaga ito. Bago pa makareact ang binata ay tumakbo na ito palayo, at habang hinahanap ng binata ay sinabing nagbibiro lang umano. Makalipas ang ilang araw, natapos ang live stream ni Iko at natutuwa ito dahil umabot na sa 32K ang subscribers ng account. Nang bigla, narinig nito ang dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa isang VTuber na umabot na ng 3 million subscribers.
Nagulat ang dalaga dahil nang makwenta na ay aabutan pa ng 2 taon bago maabot ang bilang na yon. Naisip nitong hindi maaabot ang pangarap gaya ng mga magagaling na kaibigan, kaya sinuntok nito ang binata at sinisi ito bago tumakbo sa broadcasting club. Mula dito ay iniisip nito kung paano aabot sa 3 million subs gaya ng idolong si Ao-chan. Binuksan nito ang stream account ng idol at nakitang magaling ito magluto, tumugtog ng piano, at mag-aral na lalo lang nitong ikina-depress. Samantala, nakatanggap ng notification si Ariso at nakitang nagbi-bake ng cake si Iko sa live stream. Ganun pa man, biglang na-pressure ito sa hirap kaya pinatay agad ang stream. Nalilito ang binata habang nalulungkot si Iko, iniisip na hindi niya matatalo si Ao-chan kung kahit simpleng cake ay hindi niya magawa ng tama. Kinabukasan, sinubukan nitong tumugtog ng instrumento, sunod na ngako sa fans na mag-aaral mabuti para magkaroon ng perfect grades, saka kumanta hanggang mapaos dahil sintanada. Dahil dito, tinanong na ito ng binata kung bakit parang ewan ang mga stream nito ng mga nakaraang araw. Sinigawan nito ni Iko na sinusubukan lang talunin si Ao-chan saka tumakbo palayo, sa akal ang tatawanan ng binata sa pangarap na makipagsabayan sa top streamer ng Japan. Biglang nakatanggap ito ng notif na magkakaroon ng outfit reveal si Ao-chan at magsusuot ng sexy na damit, dahilan para mag-init ang dalaga at mag-live din ng nakabikini ang avatar. Habang nagugulat ang tatlo sa tumatalbog na buko purple, mabilis na sumugod ang ating bida at inagaw ang tablet ni Iko. Habang inaagaw ito pabalik ni Iko ay muntik ng mahulog, ngunit agad itong sinalo ng romantiko na sinabing hindi nito kailangang maging ganun para sumikat. Napagtanto ng dalaga na talagang mali ang galawan, kaya nakiusap na tulungan ng binata na agad ding pumayag. Habang nagpaplano, nagtanong si Iko kung paano matatalo ang idol na si Ao-chan. Sinabi ni Ariso na ang pinakamalakas nitong asset ay ang malaanghel na boses, na sapat na para maging sikat itong VTuber. Kinilig at nahiya ito kaya sinabing tama na ang papuri, pero sinabi ng binata na totoo lang ang sinasabi. Ganun pa man, sinabi nito na hindi sapat ang boses lang at kailangan nito na makilala ng madla. Pinakinggan ito ni Iko ng mabuti na sinasabing makipag-collab ito sa sikat na VTuber na si Conpiler, na naghahanap ng mga baguhan para sa isang event. Tinanong nito kung tungkol saan at sinabing laro ang tema, kaya kailangan nilang mag-practice habang nakalive hanggang sa mapili sila. Kinabukasan, naglaro si Iko ng zombie game habang pinapanood ng binata at nag-cheer para dito. Nang lumabas ang zombies dito na natakot malala ang dalaga, tinapon ang controller sa mukha ni Ariso at sumigaw na ayaw niya sa horror games. Pagkatapos ng stream humingi ng tawad ang binata dahil pinilit ito, subalit giit nito na siya ang may kasalanan dahil sinasayang lang ang effort nito. Biglang may dumating na notif kay Ariso, ngumiti ito at sinabing minsan ang mga kahinaan pa ang siyang nagiging kalakasan ng isang tao. Nang tanungin ni Iko kung ano ang ibig nitong sabihin, pinakita nito na nag-trending ang dalaga dahil sa pagiging iyakin, kaya may chance pa silang mapansin ni Conpiler. Natuwa si Iko, pero nang tignan ang video ay nainis dahil ang title nito ay nahihi siya dahil sa takot. Habang umiiyak dahil doon biglang tumunog ang phone nito, kaya sinabi ng binata na baka imbitasyon na ito mula kay Conpiler. Ngunit, laking gulat ng mga ito nang lumabas na collab request pala ito galing kay Ao-chan. Matapos basahin ang detalye sinabi ng binata na makikipaglaban ito sa ibang mga VTuber sa larong Neo Drive, at kailangan munang makalusot sa preliminary round bago nito makasama at makausap ang idol. Nangako ito na gagawin ang lahat, at pagkatapos ng 1 linggong training ay sumali na ito sa unang round. Sa kasamaang palad, inilagay ito ni Ao-chan sa grupo ng mga defective dahil sa video nito na nahihi siya dahil sa takot. Nakaramdam ng kaba si Ariso habang pinapanood na binubuli ito ng ibang players, pero umaasa itong sa kanila pa din ang huling halakhak. Maya-maya lang humingi na ng tawad si Iko dahil natalo, habang napaisip ang binata kung paano ito natalo gayong magaling naman. Dahil dito, humingi ito ng tawad dahil sa hindi umano sinaliksik ng maigi ang laro. Ganun pa man, sinabi ni Iko na masaya pa rin na nakasali sa ganitong event, dahil napagtanto na marami silang kayang gawin basta magkasama. Natuwa ang binata dito pero nainis dahil masyado siyang nag-focus sa resulta, at galit na galit sinabi na mga walang hiya iyon sa pagbuli sa kanyang Iko. Malala ang kilig pinsala ng cutie nang biglang tumawag ulit si Ao-chan kaya kinabahan ito.
Matapos ipunan ang confidence ay sinagot iyon, kung saan humingi ng tawad si Ao Chan dahil inilagay ito sa grupo ng siraulo. Sinabi nito na okay lang iyon kaya nangako si Ao Chan na iimbitahan ito ulit para mag-collab, sinabing dalhin nito ang kanyang manager. Habang gulat ang dalawa kung paano nito nalaman, sinabi ni Ao Chan na napansin nitong sumisikat si Iko dahil may matalino itong tagapayo. Sinabi nitong gusto makausap ang advisor na yun ng personal sa kabina ba ang tawag, kaya napagtanto ni Ariso na hindi lang basta pakyut ang top VTuber ng Japan. Dito na biglang pinatagos ni Iko ang halik sa tablet para sa binata, sinabing para iyon sa romantikong pagkainis nito sa mga bully niya kanina. Makalipas ang ilang araw pinapanood ng tatlo ang live stream ni Iko, pinag-usapan kung gaano ito kagaling dahil na-invite ni Ao Chan. Hinayag ni Rika na si Ariso ang tumulong dito, kaya nasabi ni Nene na lagi na lang itong nakikialam sa kanila, dahil pati siya ay pinadalhan ng 10 pamphlets para sa voice acting school. Sa oras ng tanghalian, naghihintay ang lahat para sa regular broadcast ng mga dalaga. Ibinida ng mga ito ang bagong kagamitan kaya mas malinaw na ang boses, na ikinatuwa naman ng mga simp na fans. Habang nagkukwentuhan tungkol sa love advice segment, tinanong ng mga simp ang binata kung hindi sasamahan ang mga dalaga. Sagot ng binata na hindi dahil di pa nagkajowa at hinahanap pa lang, kaya kung pupunta doon ay magmumukhang cheerleader lang. Banat ng isang simp na maloko ito, dahil kung siya ay itataya ang lahat maging cheerleader lang ng 4. Balik sa studio binasa ng 4 ang tanong galing kay Itachi, kung may pag-asa ba siya dahil tinitigan din ni Crush matapos titigan ito. Dahil dito, naalala ni Shinobu ang sandaling unang nagtama ang paningin sa binata at kilig much sinabing may pag-asa ito. Sa sunod na tanong, humingi si Itachi ng advice kung ano ang dapat i-order sa kanilang date. Na-imagine agad ni Iko na nakadate si Ariso at sweet na tinuturuan kung paano magluto ng okonomiyaki, na siyang sagot nito kay Itachi. Sa huling tanong ni Itachi, ay kung ano naman ang gagawin kapag na-corner na si Crush. Biglang hakbang si Rika at Nene, kung saan sagot ni Rika na yakap ang gawin habang halik naman ang tugon ni Nene. Kumalat ang Queen's Hockey sa silid sa pagpuna ni Rika kay Nene na masyado mainit ang galawan nito, sumagot ng halik sa pisngi iyon at mas mainit ang yakap kesa doon. Dahil sa tumitinding tensyon inutusan ni Iko si Shinobu na patayin muna ang mic. Sinubukan pakalmayan ito ni Shinobu, sinabing wala naman silang karanasan doon kaya hindi dapat mag-away. Ganun pa man, kapwa sinabi ng dalawa na may experience sila kaya shutdown ang dalaga. Habang patuloy ang away ng dalawa ay dito na sumulpat ang binata. Tinanong ito ni Rika kung ano ang mas gusto halik o yakap, pinaliwanag na walang makakarinig dahil patay naman ang mic. Dahil dito sinabi ng binata na bukas ang mic, at narinig ng buong eskwelahan ang pagyayabang nila tungkol sa love life. Humingi ng paumanhin si Shinobu dahil mali ang napindot, habang ligwak si Nene dahil nasira ang imahe niyang inosente. Maya-maya, dumating si Lemon Chan at sinabing dahil sa mga maling payo nito ay siya ang samalo ng matinding disaster. Ayon dito na tinitigan ni Muscleman kanina na pinasundan ng pagyaya na lumabas para kumain ng okonomiyaki, at saka sinubukan halikan at yakapin ng sabay kanina. Nanlaki ang mata ng mga dalaga, dahil hindi nila akalain na ang gym teacher pala ang humihingi ng love advice. Dahil dito, napilitan sabihin ni Iko sa lahat na fiction lang umano ang mga ganap kanina. Sunod umalis si Lemon na nagpaalala na sa pribado lang ang usapang love life, habang naisip ni Ariso na hindi talaga pwede iwan ang mga ito. Sinabihan nito si Iko na oras na para sa sunod nitong stream, at dahil first name ang ginamit nito ay nagselos si Nene, nagtanong kung kailan pa ang mga ito naging close. Nang sabihin nito na madalas lang kasing magkasama, lalong nagselos ang dalaga at sinabing tawagin din siya sa first name. Nagulat ang binata at tinanong ito kung bakit, nagpababe at sinabing mas madali kasi pag ganun ang tawagan. Ayaw magpahuli ni Rika kaya tawagin din daw sa first name, kaya napatanong ang binata kay Shinobu kung ganun din ito, subalit sinabing pas dahil nakakahiya. Kinahapunan, muling nag-study session ang dalawa sa isang cafe gaya dati at inalok ito ng binata ng fries. Dahil ayaw mamatsahan ng mantika ang kamay nito ay inalok ng subo, nagresulta para kiligin ang dalaga at sinabing ayaw niya pala sa fries. Dahil dito, binanggit ni Ariso na mahilig dito si Rika na nagpaselos sa dalaga, kaya hala subo wag lang mapag-iwanan.
Pagkatapos nito ay lumabas ang dalawa, kung saan dahil malakas ang ulan ay nag-alok si Shinobu na mag-share sila sa payong. Habang naglalakad, nabanggit nito na ayaw magpatawag sa first name sa isip na siya lang sa apat ang walang progress sa pangarap. Binanggit nito si Iko at pinuri si Ariso dahil sa malaki na ang development ng kaibigan. Proud ang binata at sinabing noong una ay hirap itong ipakita ang mga emosyon, pero ngayon ay handa na itong sumubok ng kahit ano. Napangiti si Shinobu at kinumusta si Nene, sinabi nito na nakitang nag-improve na din ang dalaga mula ng araw na makita itong nagpa-practice mag-isa. Idinagdag ni Shinobu na gumagaling na rin si Rika, at sinabi ni Ariso na dahil sa suporta ng lahat, kaya nagdesisyon ito na kantahin na ang sariling mga kanta. Dahil dito nakaramdam ng lungkot at inggit si Shinobu, at pakiramdam nito na lahat sila ay umaasenso na maliban sa kanya. Nang huminto ito sa paglalakad ay agad napansin ni Ariso at nagtanong kung may problema. Nagpatuloy ang mga ito habang sa isip ng dalaga na okay na kahit di na mag-improve ang grades. Ayos na iyon sa kanya basta makasama lagi ang binata sa study sessions bawat weekend. Ganun pa man, nakita nito ang imahe ng kanilang estado at nais pa rin na sumabay sa apat at e-close ang gap. Kung kaya, biglang umapaw ang curse technique nito, sinabing kapag naging successful na siya ay pwede nang tawagin ng binata sa first name. Ilang araw ang lumipas, namasyal at namili ng halaman ang grupo sa isang plantito shop. Gaya dati ay panay reklamo si Nene habang tinatanong ni Shinobu si Ariso, kung alam nito kung anong klaseng halaman ang nasa harap nila. Nang ipaliwanag nito ng detalyado ang lahat ay namangha ang mga dalaga, habang nainis si Nene dahil sobrang nerd ng binata. Habang pauwi iniisip ni Rika kung gaano kamahal ang pagkanta ng sariling compose, kaso lang nitong mga nakaraang araw ay walang may sulat na bagong kanta. Kasabay nito iniisip ni Ariso kung paano nito matutulungan ang dalaga, para lumabas sa comfort zone para makasulat ng bagong kanta. Nang bigla narinig ng mga ito ang gitara mula sa malayo, kung saan pinauna ni Rika ang mga ito at susunod na lang. Pagdating sa kabilang kanto, nakita nito si Aiko na tumutugtog kahit walang nanonood. Biglang may lumapit at sinabihan itong tumigil na dahil wala namang nakikinig, kaya nag-alala si Rika na baka masaktan ang damdamin nito. Ganun pa man, pinalayas lang ito ng dalaga, at matapos tumahimik ang lahat ay saka kinanta ang kantang ginawa nila ni Rika noon. May patama ito sa kaibigan dahil sa pagsuko nito sa isang pagkabigulang, at mapaghahalataan natin na malalim ang pinagsamahan ng dalawa. Kinabukasan, sinubukan i-hypnotize ni Ariso si Iko subalit naligwak ito, inamin na gusto sana i-hypnotize si Rika para mawala ang trauma nito. Biglang may naggitara sa labas at nakita ng mga ito na may mini concert pala si Rika. Pinanood ito ng binata at laking gulat ng lahat dahil bago at original ang kinakanta ng dalaga. Nagtaka ang mga fans kung bakit hindi yung mga dating popular songs ang kinakanta nito, pero kalaunan ay nagustuhan din ng mga ito ang bagong kanta ng dalaga. Pagkatapos ng concert tinanong ito ni Ariso kung kailan nito ito nagawa, at bamulong ito ng yan kasi hindi mo ako binibigyan ng atensyon kamakailan. Sinabi nito sa mga fans at sa binata na ang kantang iyon ay para sa best friend, at sa isang tagalabas na alam ng binata na siya ang tinutukoy nito. Kinahapunan sa club room, ibinalita ni Ariso na nakakuha na ng venue para sa street performance ni Rika. On fire ito at kailangan na lang daw ni Rika na ibuhos ang lahat para sa performance. Dahil dito ay sinubuan ng tinapay ni Nene at sinabihang hayaang makapag-focus si Rika para isulat ang ikalimang kanta. Kinumusta ito ng binata sa progress doon, at sinabi ng dalaga na medyo stuck siya at di may sulat ang mga linya. Sinubukan purihin ito ng binata para palakasin ang loob pero deadma siya, at sa halip ay pinakita ng dalaga ang album cover na sumisimbolo sa pagsalungat. Sinabi nitong ipalalaganap ang album cover sa buong Japan, at dahil sa deklarasyong ito ay kinilabutan si Shinobu. Sinabi ng tatlo na narito lang sila para sumuporta ngunit sa di inaasahan ay sinabi ni Rika na gustong gawin ang concert ng mag-isa. Nagulat ang lahat kaya ipinaliwanag nito na kahit nakakagaan ng loob na kasama ang mga ito, ay gustong subukan ang limitasyon kung kakayanin kumanta kapag wala ang mga ito sa tabi niya. Sinuportahan ito ng tatlo saka napatanong kung paano ito biglang nakasulat ng 4 na kanta. Sinabi nito na sumusulat noon ng kanta na tingin ay kikita at gugustuhin ng lahat, subalit nakitang mali iyon.
Ganun pa man, nang isipin niya ang mga tao kung saan dedicated ang kanta ay natural na lumabas ang mga linya para isulat. Ngunit, sa huling kanta na ito ay huminto ang panulat, pagkat naisip na mas mainam sabihin ang mga salita ng harapan sa taong iyon, imbes na idaan sa kanta. Dahil dito, pinanggako ng binata na tutulungan itong may sulat iyon, kaya tinanong si Rika kung may maitutulong siya. Maya-maya, makikitang nasa dalampasigan na ang mga ito at tinanong ni Ariso kung bakit sila nandito. Ibinahagi ni Rika na madalas siyang sumulat ng kanta sa hating gabi, at naisip na baka makatulong ang spot na ito. Tinanong ng binata kung para kanino ang huling kanta, sinabi ng dalaga na para iyon sa taong iniwan niya noon, at ngayon ay kailangan ng sabihin dito ang tunay na nararamdaman. Akala ng bida natin na si Aiko iyon kaya tinanong kung ano ang gusto nitong sabihin sa taong yun, subalit napaisip ng direktang sabihin ng dalaga ang salitang mahal kita. Sunod nitong hiningi ang lyrics kung saan nag-alangan pa sa una si Rika, at matapos basahin iyon ay pinuna ang dalaga dahil malabo iyon at walang malinaw na mensahe. Tinanong nito ang dalaga kung ano ang nagustuhan nito sa taong iyon at nahihiyang sinabi ni Rika ang bawat isa. Lagi siya nitong dinadamayan gabi-gabi, chini-cheer sa pangarap, masayang kausap, ang kanyang liwanag, ngunit higit sa lahat ay hinintay siya nito kahit patinakbuhan niya sa mahabang panahon. Tinanong ito ng binata kung bakit di iyon may sulat sa kanta, sinagot nitong parang pandaraya iyon, at naiisip na baka mas gusto ng taong yun na marinig ang sasabihin niya face to face. Tinanong nito ang binata, kung magugustuhan nito kapag nagtapat ng damdamin ang isang dalaga gamit ang kanta. Confident nitong sinabi na syempre kaya nakahinga ito ng maluwag, nagdesisyon na hindi na isasama ang kantang ito sa kanyang album. Bilang kondisyon, kapag nakabenta siya ng 50 copies ng album sa street performance, ay kakantahin mismo ito sa harap ng taong iyon. Sa araw ng event, dinala ito ng binata sa isang park para sa mga aspiring singers, kung saan kumanta ang sikat na bandang Celestial isang taon sa nakalipas. Sinabi nitong nagpakalat na ng flyers para makaakit ito ng mga fans, subalit nang makita ng dalaga ang mga estranghero ay kinabahan ito at gusto nang umatras. Dahil dito, sinabi ni Ariso na kapag kinabahan ulit ito habang kumakanta ay tumingin lang sa kanyang mga mata. Natuwa ang dalaga sa pagpalakas nito ng kanyang loob at matapos magpasalamat ay umakyat na sa entablado. Nagsimula itong kumanta subalit walang pumapansin, ngunit napagtanto ni Ariso na dahil sa kabado ito kaya wala sa tono ang boses. Nalungkot si Rika dahil sa pakiramdam na walang interesado, kaya sinabi ni Ariso na lumingon ito at doon nakita ang tatlong dalaga na sikreto pumunta. Nagresulta ito para mabawi ng dalaga ang confidence, dahil nandito na ang mga taong nagmamahal at naniniwala sa kanya. Sa ikalawang kanta ay dedicated ito para sa tatlong kaibigan, at sa pagkanta nito ng buong puso ay tuluyan nang ang naakit ang madla. Nang makita ito ay napangiti ang binata, at saka naalala ang usapan nila ng tatlo. Sinabi ng binata na ang totoo ay ayaw ni Rika na makita ng mga ito na mabigo siya kaya ayaw ang mga itong pumunta. Nagalit ang tatlo dahil di naman sila mapanghusga hanggang sa napunta nga sila sa eksenang ito. Matapos ang ikalawang kanta ay nagulat ang dalaga sa dami ng audience, nang biglang makita ng binata ang babaeng may tatak ng Celestial. Samantala nakatanggap ng masigabong palakpakan si Rika at may mga nais ng bumili ng album, kaya natuwa ito at napagtantong kailangan lang kumanta kung kanino dedicated ang kantang yun. Ayos na sana ang lahat nang biglang tumunog ang drums, na sinundan ng anunsyo mula kay Izumi na sinabing may pa-thank you sila dahil sa anniversary ng banda. Naghiyawan ang lahat dahil sikat ang bandang ito sa Japan, na nagresulta para lumipat ang audience ni Rika papunta dito. Nagtaka ang binata kung bakit sikat ang mga ito gayong parang ewan si Izumi, hanggang sa simulan nitong tugtugin ang gitara. Tinapon ng binata ang tenga pero di kailang magaling ang babae, at maging si Rika ay nasukat na mas mataas ang level nito kumpara sa kanya. Ganun pa man, kahit alam na walang laban ay inipon ang anumang lakas at nagpatuloy sa ikatlong kanta. Saludo ang bida natin sa fighting spirit ng dalaga, at sinisi ang sarili na dito pa ito pinatanghal sa unang pagkakataon. Habang kumakanta, bumalik sa alaala ni Rika ang nakaraan noong inaya ito ni Aiko na bumuo ng banda. Nag-alinlangan ito dahil walang bilib sa talento, pero sinabi ni Aiko na parang love at first sight ang naramdaman nang marinig itong kumanta.
Dahil doon ay pumayag ito at gumawa sila ng kantang may title na In the Calm of Night. Ipinadala nila ito sa isang record label at agad na ipinatawag, subalit ang gusto lang kunin ng producer ay si Rika. Ayaw itong tanggapin ni Rika, pero pinilit ni Aiko na tanggapin ito sa kabila ng malungkot din. Ganun pa man, matapos ang isang bigong concert noon ay nawala ang kumpiyansa nito, at piniling magtago sa sikat na mga kanta kesa mag-compose at maging tunay na singer. Balik sa kasalukuyan, muntik nang mapaluha si Rika pero pilit pinipigilan ito para tapusin ang kanta. Dito na nito nakita ang romantiko na winawasiwas ang lightstick, na kinahiya nito dahil cringe. Tinanong nito ang binata kung ano ang ginagawa nito, kaya pinaalala nito ang sinabi na tumingin sa mga mata niya kapag nawawalan na ng pag-asa. Sinigawan nito ng binata kung hanggang dito na lang ito at paano na yung ikakanta sa espesyal na taong yun, nang biglang lumitaw si Aiko. Tinanong ng dalaga si Ariso kung ito ang nag-imbita, pero sinabi ni Aiko na nakita ang flyer kaya nagpunta dito. Guilty ang dalaga sa pagsayang sa talento kaya humingi dito ng paumanhin, subalit sinabi ng bestie na hindi talaga ito expressive kaya ikanta nito ang nais sabihin sa kanya. Mula dito, kinanta ni Rika ang huling kanta at hinayag na para ito sa best friend. Habang kumakanta, bumalik sa kabataan ang dalawa at naalala ang mga masasayang sandali nilang magkasama. Pagkatapos ay nagtanong si Rika kung ayos ba, subalit prank ang sinabi ni Aiko na hindi dahil kulang ng encore. Sinabi nito na 4 lang ang kantang nagawa pero hindi tinanggap ni Aiko, kinuha ang mic at sumigaw na kakantahin ni Rika ang kantang In the Calm of Night. Nagulat ang dalaga dahil ito ang kantang ginawa nila, habang akala ni Hizumi na hinahamon nito ang banda nilang Celestial. Tamang hinala ito dahil hinamon ni Aiko sa isang Battle of the Bands, kung saan matapos magmakaawa si Rika sa binata na patigilan si Aiko, ay nakisali ito sa halip sa pag-trash talk sa Celestial. Napabuntong hininga ang dalaga sa pagiging boss lagi ng kaibigan, at matapos magkaayos sa wakas ay naghanda dahil duet pala ito. Habang sabay kumakanta nagpatuloy ang pagbalik alaala ng mga ito sa pinagsamahan, noong bago pa magkaroon ng lamat ang pagkakaibigan. Makalipas ang ilang oras, nagsaya ang broadcasting club sa tagumpay ni Rika at natuwa ang tatlo dahil nakabenta ito ng 20 copies ng album. Sinabi ni Rika na 50 talaga ang target pero masaya na rin sa naging resulta. Sinabi ni Iko na dapat inimbitahan din nito si Aiko, at inamin ni Rika na sinubukan kaso mahiyain ito kaya hindi sumama. Ganun pa man, sinabi nitong magka-celebrate na lang kasama ito mamaya. Kasunod nito, napansin ni Rika na naiwan ang wallet sa park kaya nagpaalam para balikan ito. Bago makaalis tinulak ni Nene ang binata para samahan ito, habang nagpaalala si Iko na bawal itong mag-Hokage moves. Habang nasa tren, pinuri ni Ariso ang performance ng dalaga kanina at inamin namang naging masaya hanggang sa kalagitnaan. Ngunit, inamin nitong nasaktan ng iwan ng mga audience para manood sa Celestial, kahit pa natutuhan ang teknik na kakanta lang para sa mga tao kung saan dedicated ang kanta. Sinubukan pakalmayan ito ng binata na sinabing hindi iyon mangyayari kung hindi dumating ang kabilang band, pero lalong bumaba ang moral ng dalaga dahil ibig sabihin na mas magaling si Hizumi sa kanya. Samantala, nakita ng walang hiyang producer ni Rika noon ang poster ng album nito, na sinabihan ang kausap na balak itong scout at walang kaalam-alam sa ibig sabihin ng simbolo. Bumalik sa dalawa, nagdududa na si Rika kung kaya ba talagang maging sikat na singer at naiyak, ngunit sa gulat nito ay naiyak na din ang binata. Humingi ito ng paumanhin dahil siya ang may pagkukulang doon, dahil kulang sa research at hindi nakita ang pagdating ng Celestial kaya napornada ang plano ng dalaga. Dismayado ito malala kesa sa dalaga at sa pag-anunsyo ng next stop ay kabado, dahil hindi pwedeng makita ang isang Ariso bilang iyakin. Dahil dito, niyakap ito ng romansa na sinabing ginawa mo na ang lahat para tulungan ako. Sinabi nitong siya ang may kasalanan at binaba ang sarili kumpara sa Celestial, subalit sagot ng romantiko na pamuso ka at mas mahal ko ang iyong mga kanta. Pinuna ito ng dalaga sa pagiging bias na producer, at tuluyan nang ang tinapos ng ating mga bida ang season sa sweet moment na ito. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli mga romantiko at romansa.